tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding kontradiksyon ang nagaganap ngayon sa gitnang silangan. Habang idinideklara ang mga kasunduan para sa kapayapaan sa mga diplomatikong pagpupulong, patuloy naman ang mga pagpapasabog at operasyong militar sa Timog Lebanon. Kasabay nito, nagbabala ang isang mataas na opisyal ng Israel na dapat na silang maghanda para sa isang posibleng direktang sagupaan sa militar ng Turkiye. Bakit nga ba tila papel lamang ang mga umiiral na kasunduan sa tigil putukan? At bakit nagbabago ang takbo ng tensyon sa rehiyon patungo sa mga bagong makapangyarihang bansa? Sa ulat na ito, susuriin natin ng malalim ang dalawang pangunahing pangyayaring nagpapabago sa kalagayan ng seguridad sa buong rehiyon. Una, titingnan natin ang nagpapatuloy na pag-atake ng militar ng Israel sa mga bayan ng Al-Mansuri at Majd al-Zaun sa kabila ng tinatawag na kasunduang balangkas na namagitan ng Estados Unidos. Kasunod nito, bubuksan natin ang usapin tungkol sa babala ni Israeli Diaspora Affairs Minister Amichai Chikli hinggil sa banta ng sagupaan sa karagatan laban sa lumalakas na kapangyarihang pandagat ng Turkiye. Sa kabuuan ng ulat na ito, mananatiling seryoso, objektibo at neutral ang ating talakayan upang maipakita ang tunay na sitwasyon batay sa mga napatunayang impormasyon at opisyal na pahayag. Upang maunawaan ang tunay na lalim ng krisis sa Timog Lebanon, kailangang tingnan ang mga mismong pangyayari sa lugar. Nagsagawa ang militar ng Israel ng mga pag-atake sa bayan ng Al-Mansuri at malalakas na pagpapasabog sa Majd al-Zaun. Sa Majd al-Zaun na matatagpuan sa Sour District, nagsimula ang operasyon sa pamamagitan ng malawakang pagpapaputok ng mga makinang pamputok mula sa mga helicopter na panlusob ng Israel Defense Forces o IDF noong alas 6 ng gabi. Sinundan ito ng mga pag-atake gamit ang misil bandang alas 10 ng gabi, kung saan inihayag ng IDF na napatay ang isang itinuturing nitong armadong mandirigma sa nasabing lugar. Ang lakas ng mga pagpapasabog sa Majd al-Zaun ay narinig hanggang sa lungsod ng Tyre na mahigit 15 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Bukod dito, naging puntirya rin ang iba pang lugar tulad ng Nabatye al-Foka, kung saan tumama ang pag-atake ng mga eroplanong pandigma sa pamayanan ng Aldeir, habang pinaputukan din ang burol ng Ali Taher. Gumamit ang militar ng Israel ng iba't ibang paraan at taktika ng pag-atake gaya ng mga pagsalakay mula sa himpapawid, ginagabay ang mga misil mula sa mga helicopter na panlusob, pagpapaputok ng mga tangke, at kontroladong paggiba sa mga nayon ng Al-Mansuri, Tiri, Beit Jahon, Kaunan at Rashid. Hindi lamang mga estruktura ang naapektuhan ng mga operasyong ito, kundi maging ang mga pampublikong serbisyo sa rehiyon. Noong Huwebes, isang pag-atake sa ambulansya at mga pasilidad pangkalusugan sa Nabatye al-Foka ang nakasugat sa 2 tauhang medical ng Al-Risala Scouts. Tinawag ng Lebanese Ministry of Public Health ang pangyayaring ito na isang malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas makatao. Ang sadyang pag-atake sa mga pangkat na nagbibigay ng saklolo ay nagpapakita ng lumalalang panganib na kinakaharap ng mga tumutulong sa mga mamamayan sa gitna ng sigalot. Kung titingnan ang kabuuang lawak ng pinsala, makikitang isang napakabigat na larawan ng krisis sa buong rehiyon. Mula noong 2 ng Marso, mahigit 4,000 katao na ang nasawi dahil sa patuloy na labanan at mga operasyong militar. Bukod sa dami ng nasawi na sa sakop o direktang naaapektuhan ng kontrol ng militar ng Israel ang halos 1/5 ng teritoryo ng Lebanon. Ang ganitong malawak na antas ng kontrol at patuloy na operasyon ay nagbunsod ng panibagong malawakang paglikas ng libu-libong residente patungong Sidon at Beirut upang takasan ang lumalalang panganib sa kanilang mga pamayanan. Ang mga pangyayaring ito sa lugar ay direktang sumasalungat sa mga diplomatikong hakbang na formal na nilagdaan ng mga panig. Nilagdaan noong ika-26 ng Hunyo sa Washington ang isang balangkas na kasunduan sa tulong ng Estados Unidos upang ipasa ang pananagutan sa seguridad sa Lebanese Armed Forces o LAF kapag nadisarmahan na ang Hezbollah. Ang kasunduang ito, na binubuo ng 14 na probisyon, ay naglalayong magkaroon ng malinaw na balangkas para sa pagtigil ng labanan sa pagitan ng mga magkakatunggaling puwersa. Subalit itinatakda mismo ng kasunduan na ang ganap na pag-urong o muling pagpoposisyon ng IDF ay nakatali sa pagdisarma sa Hezbollah at pagbuwag sa mga pasilidad nito sa Timog
Sa halip na magdulot ng agarang katahimikan, ang estratehiya ng Israel sa lugar ay nagpapatuloy sa paglikha ng tinatawag na sonang pansiguridad sa Timog Lebanon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagwasak sa mga bayan at nayon malapit sa hangganan gamit ang kontroladong paggiba, mga granadang pampatulala at pagpapaputok ng mga tangke. Ang ganitong taktika ng sistematikong pag-iba ay itinutulad ng maraming tagamasid sa mga hakbang na ginamit sa Gaza, kung saan winawasak ang pisikal na infrastruktura upang hindi na mapakinabangan o magamit ng kalaban. Ang ganitong pamamaraan ay nagpapahirap sa mabilis na pagbabalik ng normal na pamumuhay at seguridad ng mga mamamayan. Ang isa pang malaking balakid sa kasunduan ay ang opisyal at hayagang pagtanggi ng pamunuan ng Hezbollah. Noong ika-27 ng Hunyo, opisyal na idineklara ng pinuno ng Hezbollah na si Naim Qassem na walang bisa ang kasunduan. Tinawag niya itong kahiyahiyang pagsuko sa kagustuhan ng Estados Unidos at Israel na wala umanong anumang pambansang lehitimasyon at sinabing hindi maipatutupad kahit isang probisyon nito. Binigyang diin ni Qassem na ang pagtatali ng pag-urong ng Israel sa pagdisarma sa Hezbollah ay lumalampas sa mga hangganang hindi maaaring tawirin ng grupo. Nanawagan din siya para sa pagpapatuloy ng armadong paglaban sa pamamagitan ng kanilang mga puwersa. Dahil sa magkasalungat na puwersang ito, nahaharap sa matinding suliranin ang mga lokal na residente at ang pambansang militar ng Lebanon. Sinimulan ng Lebanese Armed Forces ang pagpapakalat ng kanilang mga tropa sa mga panimulang zona tulad ng Frown at Gandourieh. Ngunit iginiit ng mga residenteng nagbabalikan sa kanilang mga tahanan na hindi naman kailanman nasakop ng Israel ang kanilang mga nayon, kaya hindi umano kinakailangan ang ganitong uri ng proseso sa pagpapanatili ng seguridad. Samantala, nahaharap din ang pambansang militar ng Lebanon sa tatlong matitinding limitasyon sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa ilalim ng balangkas na kasunduan. Una, ang matagal na krisis pang-ekonomiya ng Lebanon ay nagdulot ng matinding kakulangan sa kagamitan at pondong pansuweldo para sa 10,000 tropa ng LAF na kinakailangang ipadala sa Timog. Pangalawa, may malaking panganib na sumiklab ang panloob na digmaang sibil dahil ang direktang pagtatangkang disarmahan ng Hezbollah ay maaaring magbunsod ng kaguluhan sa masalimuot na pagkakahati-hati ng mga pangkat at sektor sa bansa. Pangatlo, walang sapat na depensang panghimpapawid o mabibigat na sandata ang LAF upang palitan ng depensang nakaharap sa higit na makapangyarihang puwersa ng Israel. Sa kabila ng mga suliraning ito sa lugar at sa pamahalaan, may mga natitira pang diplomatikong hakbang na sinusubukang isulong sa pandaigdigang larangan. Bagamat sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nasa proseso ng muling pagpoposisyon ng Israel, walang malinaw na takdang panahon para sa ganap na pag-urong ng kanilang mga tropa mula sa teritoryo ng Lebanon. Ang kawalan ng tiyak na petsa ay nag-iiwan ng malaking puwang para sa pagpapatuloy ng mga operasyong militar sa lugar. Upang talakayin ang mga hindi pa nalulutas na usapin at sigalot, nakatakda ang susunod na yugto ng negosasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Lebanon at Israel sa ika-4 ng Agosto sa Italia. Habang nananatiling magulo ang sitwasyon sa Lebanon, isang bagong larangan ng tensyon ang mabilis na bumubuka sa silangang bahagi ng Mediterranean. Sa isang komperensya sa Jerusalem, partikular sa JNS International Policy Summit, naglabas ng matinding babala si Israeli Diaspora Affairs Minister Amichai Chikli. Ayon sa kanya, dapat nang maghanda ang Israel para sa posibleng direktang sagupaan sa militar ng Turkiye, lalo na sa karagatan. Hayagan niyang sinabi na ang direktang sagupaan at pagpapalitan ng putok sa hukbong dagat ng Turkiye ay maaaring mangyari sa lalong madaling panahon o maging kinabukasan mismo. Lumalabas ang babalang ito habang nagkakaroon ng malaking pagbabago sa pambansang estratehiya at pananaw sa seguridad ng Israel. Ipinaliwanag ni Chikli na sa paghina ng alyansang Shiite ng Iran sa rehiyon, ang Turkiye sa ilalim ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ang umuusbong na mas malaking banta. Kasama ang Qatar at ang bagong pamahalaan sa Syria, nakikita ng ilang opisyal sa Israel na bumubuo ang Ankara ng isang mas mapanganib na alyansang Sunni na nakaugnay sa Muslim Brotherhood at higit na nakababahala kaysa sa Iran. Dahil dito na nawalan pa si Chikli na ipasara ang konsulado ng Turkiye sa Jerusalem at bumuo ng alyansa kasama ang Greece, Cyprus at Italia upang lalo pang ihiwalay ang Turkiye. Ang mga pangamba at pahayag ng ilang opisyal sa Israel ay hindi nagmula sa wala lamang, kundi nakatali sa mabilis na pag-unlad ng kapangyarihang militar ng Ankara sa nakalipas na 2 dekada. Sa nakalipas na 20 taon, pinalakas ng Turkiye ang sarili nitong industriya ng depensa upang mabawasan at tuluyang alisin ang pag-asa nito sa mga sandatang mula sa ibang bansa.
Sa ilalim ng pambansang doktrinang Mavi-Vatan o bughaw na tinubo ang bayanan, layunin ng Turkiye na tiyakin ang ganap na kontrol at depensa sa mga hangganang pandagat at mga natatanging sonang pang-ekonomiya nito sa silangang Mediterranean. Ang tagumpay ng sariling industriya ng depensa ng Turkiye ay makikita sa mga makabagong barko at kagamitang pumasok sa kanilang serbisyo sa nakalipas na mga taon. Inilagay ng Turkiye sa aktibong serbisyo ang kauna-unahang sariling gawang corvette na TCG Heybeliada noong 2011 sa ilalim ng programang MILGEM na nagpatunay sa kakayahan nitong magtayo ng sariling barkong pandigma. Noong 2024, pumasok naman sa serbisyo ang submarinong TCG Piri-Reis ng uri ng Reis, isang Type 2140N na may sistemang Air Independent Propulsion o AIP. Nagbibigay ito ng kakayahang manatili sa ilalim ng tubig ng ilang linggo nang hindi madaling matunton. Bukod dito, binuo ng Havelsan ang sistemang Advent para sa pamamahala ng labanan, isang teknolohiyang C4I na nakasentro sa ugnayan ng iba't ibang sistema. Pinag-uugnay nito ang mga barko, drone at eroplano upang mapabilis ang pagpapakawala ng mga ginagabayang misil tulad ng Atmaka na idinisenyo laban sa mga barko. Dahil sa mga makabagong kakayahang ito ng Turkiye sa karagatan, nagkaroon ng malalim na pagbabago sa pananaw at pagtaya ng mga tagapagplano ng estratehiyang militar sa rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa pahayagang Israel Hayom at mga tagasuri mula sa Begin Sadat Center for Strategic Studies o BESA, iminumungkahi ng ilang tagasuri sa Israel na kailangang baguhin ng bansa ang pangmatagalang estratehiya nito sa seguridad. Dahil sa mabilis na paggawa ng makabago sa hukbong dagat ng Turkiye, napipilitan ng Israel na suriin ang pambansang badyet nito upang maglaan ng mas maraming pondo para sa pakikidigma laban sa mga submarino, karagdagang sasakyang pandagat, at maging mga eroplanong panlaban sa submarino. Layunin itong protektahan ng mga infrastruktura ng likas na gas sa laot tulad ng mga bukirin ng gas na Tamar at Leviathan. Ang pag-unlad na ito ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa geopolitika at sa balanse ng kapangyarihan sa buong gitnang silangan at Mediterranean. Sa paghina ng impluwensya at kapangyarihan ng Iran, ang Turkiye ang umuusbong na pangunahing kapangyarihan sa rehiyon na may sapat na lakas sa karagatan at ekonomiya. Ang paglawak ng presensiyang pandagat ng Ankara sa ilalim ng doktrinang Mavi-Vatan ay nakikita ng Israel bilang isang posibleng direktang banta sa kanilang mga rutang pangkalakalan at pang-enerhiya sa karagatan. Dahil dito, higit na pinatitibay ng Israel ang ugnayang panseguridad nito kasama ang Greece at Cyprus upang magsilbing panimbang sa lumalakas na posisyon ng Turkiye sa karagatan. Sa pagtatasa ng kabuuang sitwasyon, makikita ang malalim na implikasyon nito sa pandaigdigang seguridad at katatagan ng rehiyon. Ipinapakita ng mga pangyayari sa Lebanon na ang mga kasunduan sa papel ay mananatiling marupok at walang saysay kung walang malinaw at patas na paraan upang mapahinto ang mga operasyong militar sa mismong lugar. Kapag ang isang kasunduan ay hindi tinatanggap ng mga pangunahing puwersang sangkot at walang sapat na kakayahan ang pambansang militar na ipatupad ito, ang kapayapaan ay nananatiling isang teorya lamang habang ang mga sibilyan ang patuloy na nagdurusa sa gitna ng labanan. Kasabay nito, ang posibleng tensyon sa pagitan ng Israel at Turkiye ay nagbabantang magpalawak sa sigalot mula sa isang lokal na labanan patungo sa isang mas malaking krisis sa buong silangang Mediterranean. Ang paglipat ng pokus mula sa mga banta sa lupa at himpapawid patungo sa larangang pandagat ay nagpapakita na ang mga susunod na tunggalian sa rehiyon ay maaring maganap sa mahahalagang rutang pandagat at mga bukirin ng enerhiya. May direktang epekto ito hindi lamang sa mga bansa sa rehiyon kundi maging sa pandaigdigang kalakalan at sa presyo ng langis at likas na gas sa buong mundo. Sa gitna ng mga ulat na ito, mahalagang panatilihin ang neutralidad at maingat na paghahambing ng mga nakalap na datos at pahayag dahil sa mga magkakasalungat na salaysay. Sa usapin ng Lebanon, walang direktang opisyal na pahayag ang militar ng Israel o IDF hinggil sa partikular na dahilan ng pagpapasabog sa Majdal Zaun noong Biyernes. Habang iginiit ng IDF sa ilang pagkakataon na ang kanilang mga puntirya ay mga nakatagong pasilidad at armadong miyembro ng Hezbollah, inilalarawan naman ng pamahalaang Lebanese at ng grupo ang mga pag-atake bilang sadyang pagwasak, paggamit ng patakarang inuubos ang lahat ng maaaring pakinabangan at malinaw na paglabag sa kasunduan sa tigil putukan. Sa usapin naman ng bilang ng mga nasawi at epekto sa mga sibilyan, may malaking pagkakaiba rin ang mga ulat mula sa magkabilang panig.
Habang naguulat ang Ministry of Public Health ng Lebanon ng libu-libong nasawing sibilyan at sadyang pag-atake sa mga pangkat na nagbibigay ng saklolo at mga ambulansya, iginiit naman ng IDF na karamihan sa mga nasawi ay mga militante o mga taong ginagamit bilang panangga. Dahil sa patuloy na pambobomba, mga pagsalakay mula sa himpapawid at mga saradong sonang pansiguridad, nananatiling malaki ang kakulangan sa pagpapatunay ng impormasyon. Dahil dito, nahihirapan ang mga malalayang tagamasid tulad ng UNIFIL at Human Rights Watch na agad mapatunayan ang bawat partikular na insidente sa lugar. Tungkol naman sa usapin ng Turkiye, mahalagang linawin na ang mga pahayag ni Minister Amichai Chikli ay maaring bahagi lamang ng pampulitikang pananalita at hindi pa kumakatawan sa opisyal na patakaran ng Estado ng Israel. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pagpapatibay o deklarasyon ng digmaan mula sa tanggapan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na nagsasabing opisyal ng banta o kaaway sa militar ang Turkiye. Sa panig naman ng Ankara, wala ring opisyal na direktang tugon ang Ministry of Foreign Affairs ng Turkiye tungkol sa partikular na pahayag ng ministro ng Israel. Mahalagang paghiwalayin ang pampulitikang pananalita at ang aktual na hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang maling haka-haka tungkol sa kalagayan ng seguridad. Bilang pagbubuod sa ating ulat ngayong araw, maliwanag na dalawang malaking alon ng tensyon ang kasalukuyang yumayanig sa gitnang silangan. Sa kabila ng mga diplomatikong pag-uusap at nilagdaang balangkas para sa tigil putukan sa Washington, patuloy ang mga pagpapasabog, pag-atake sa mga pasilidad at pagwasak ng Israel sa Timog Lebanon. Kasabay nito, naghahanda na rin ang mga tagapagplano ng estratehiyang militar ng Israel para sa isang bagong kalagayang geopolitikal ang lumalakas at makabagong kapangyarihang pandagat ng Turkiye sa silangang Mediterranean. Sa inyong pananaw, magiging epektibo pa ba ang mga diplomatikong kasunduan sa tigil putukan sa gitnang silangan o lalo pang lalawak ang tensyon patungo sa iba pang malalaking bansa sa rehiyon? Ibahagi ang inyong pananaw at saloobin sa bahaging laan para sa mga puna sa ibaba. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ulat na ito. Manatiling nakatutok sa aming himpilan para sa pinakabago, malalim at objetibong mga balita mula sa buong mundo. Huwag kalimutang ipakita ang inyong pagsang-ayon, magpatala sa aming himpilan at pindutin ang kampana upang makatanggap ng abiso tungkol sa aming mga susunod na ulat.